Nabuhay muli si Roy ng 139 na beses. Sa bawat pagkamatay niya, nagigising siyang muli sa parehong umaga. Naalala niya ang lahat mula sa araw na iyon, kaya alam niya ang bawat detalye. Sa ika-139 na muling pagkabuhay, nagising siya, yumuko upang maiwasan ang kutsilyo, umupo, nagsuot ng sapatos, at umiwas sa isa pang pag-atake, tumayo, pagkatapos ay yumuko upang umiwas muli. Alam niya ang bawat galaw na gagawin ng mamamatay tao na ito, ang eksaktong tiyempo at anggulo ng bawat pag-atake. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang mga pag-atake, hinaharangan ng kutsilyo gamit lamang ang kanyang t-shirt. Nagtimpla si Roy ng mainit na tasa ng kape, humigop, at hinintay na tumayo ang mamamatay tao. Pagkatapos ay iwinasiwas ang mainit na kape sa mukha nito. Sumunod ay ang pag-atake ng helicopter. Ang pangalawang mamamatay tao na sakay nito ay magpapaputok ng Gatling gun. Nagtago si Roy sa likod ng isang haligi. Alam niyang ang unang pagsabog ng bala ay papatay sa unang mamamatay tao. Eksaktong 8 segundo ang lumipas, tumigil sa paggana ang Gatling gun. Lumabas si Roy at naghagis ng kutsilyo, tumama ito sa ulo ng gunman. Nang bumagsak ang mamamatay tao, nagsimulang mag-malfunction ng Gatling gun, dahan-daang lumilipad ang mga bala nito sa kanang bahagi, at ligtas na sinundan ni Roy ang daan palayo. Sa totoo lang, walang ideya si Roy kung bakit siya hinahabol ng mga tao. Alam niya lang na babangga ang helicopter sa kwarto niya sa loob ng 8 segundo, at ang mga rotor blades nito ay mahuhulog pagkalipas ng 13 segundo. At isa pa, sumabog ang helicopter pagkalipas ng 18 segundo. Tumalon siya sa bintana, lumapag ng perpekto sa isang trap ng basura. Malamang hindi mo alam ito, pero maraming beses nang hindi umabot si Roy sa trap ng basura 22 beses na ang nakalipas. Minsan, lumapag siya sa kalye at nabangga ng isang truck. Sunod, ninakaw ni Roy ang isang sports car. Dahil paulit-ulit siyang bumabalik, wala na siyang pakialam sa mga batas. Paulit-ulit na sumisigaw ang driver ng kotse, pero walang tumulong sa kanya. Kinuha rin ni Roy ang salamin ng driver. Pagkatapos ay dumating ang ikatlong bugso ng mga mamamatay tao. Isang pares ng magkapatid na may dalang baril, kaya kailangang mabilis na tumakas si Roy. Dahil 14 na beses na nila siyang napatay. Pero hindi lang ang dalawang ito. Sa isang araw, hindi bababa sa 7 bugso ng mga mamamatay tao ang naharap ni Roy. 2 beses siyang pinasabog ng baliw na si Kaboom. 3 beses na napatay ng sarili niyang clone, at 8 beses siyang namatay sa kamay ng babaeng may espada, si Guan Yin. Napatay na ni Roy ang lahat ng iba pa ng kahit isang beses, ngunit si Guan Yin ay napakalakas. Palagi siyang sumusulpot ng biglaan, pinupugutan siya ng ulo sa isang mabilis na pag-atake. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang sasabihin, "Ako si Guan Yin, at nagawa ko na ito." Minsan ay nakatakas si Roy sa lahat ng mga mamamatay tao na ito. Hulaan mo kung ano ang ginawa niya noon. Hindi niya man lang sinubukang alamin kung bakit siya hinahabol o iniimbestigahan ang misteryo sa likod ng lahat ng ito. Sa halip, pumunta siya sa isang bar, humingi sa bartender ng 2 bote ng pinakamalakas na alak ng China, at uminom hanggang sa malimutan. Sinubukan na niyang lumaban dati, ngunit napakaraming mamamatay tao, lahat ay napakalakas. Hindi pa siya nabuhay ng lampas alas 12:47 ng gabi, kaya kalaunan, sumuko na lang siya sa pagsubok. Sa totoo lang, may magandang hula si Roy kung sino ang naglagay sa kanya sa walang katapusang siklong ito. Malamang na ang kanyang dating asawa, si Gemma. Si Gemma ay isang nangungunang pisiko sa Dino Labs. Kahapon lang, binisita ni Roy si Gemma sa kanyang laboratorio. Tila kinakabahan talaga siya. Nagmakaawa siya kay Roy para sa tulong, ngunit hindi niya sinasabi ng eksakto kung ano ang kailangan niya. Habang hindi ito nakikinig, palihim niyang ginupit ang isang hibla ng buhok ni Roy. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sana'y tumigil ka na sa pag-aaksaya ng iyong buhay, ayusin mo ang iyong sarili, at maging katulad ng dati mong pagkatao." Si Roy ay nasa Special Forces na dati, ngunit pagkatapos umalis sa militar, wala na siyang ginagawa. Dahil nasa tamang edad na siya at walang patutunguhan, siya ay bumagsak ng paunti-unti. Kaya naman nakipaghiwalay si Gemma sa kanya. Ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, binigyan siya ni Gemma ng isa pang pagkakataon. Nako, hindi lang ito isang pagkakataon. Ito ay walang limitasyong mga pagkakataon. Sinubukan ni Roy na tawagan si Gemma, ngunit sa halip, ang kanyang amo, si Colonel Venter, ang sumagot. Sabi ni Venter, patay na si Gemma. Ikaw na ang susunod. Kaya malinaw na si Venter ang nasa likod ng lahat. Ngunit wala pa ring motibasyon si Roy na pabagsakin si Venter dahil araw-araw ay parang impyerno. At hindi man lang niya nalampasan ang unang palapag hanggang sa kanyang ika-145 na muling pagkabuhay. Nagtago si Roy sa isang underground mall. Sa swerte, nakita niya ang kanyang anak na si Joe. Hindi naging mabuting ama si Roy.
Matagal na niyang hindi nakikita si Joe at nakaramdam siya ng pagkakasala tungkol dito. Kaya nagpa siya siyang kausapin ng kanyang anak. Nang ihatid niya si Joe palabas ng underground mall, bigla niyang napansin na alas 12:50 na pala. Ito ang pinakamatagal na oras na nakaligtas siya. Bakit hindi lumitaw ang mga assassin sa panahong ito? Saka lang napagtanto ni Roy. Walang signal ang underground. Ibig sabihin ay may nakatanim siyang tracker sa kung saan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga assassin, isa-isang papalapit. Ang unang reaksyon ni Roy ay hindi ang tumakas. Sa halip, lumingon siya at niyakap ng mahigpit si Joe. Ngunit huli na ang lahat. Sabay-sabay na nagpaputok ang lahat ng assassin. Tumama ang mga bala sa likod ni Roy. Habang naghihingalo, tinitigan ni Roy si Joe ng malalim. Ang pagkamatay na ito ay hindi nagtapos sa sakit. Sa halip, nakita niya ang pagkabigla, kalungkutan, at pagmamahal sa mga mata ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Roy ng tunay na kaligayahan. Pagkatapos, nagising siyang muli ng 146. Mahigpit na sinunggaban ni Roy ang assassin at tinanong kung paano niya ito sinusubaybayan. Ngunit matigas ang assassin. Tumanggi siyang magsalita kahit hanggang kamatayan. Kaya kinailangan itong alamin mismo ni Roy. Pumunta siya sa kanyang kaibigang si Dave, ang counter-surveillance expert, at tinanong ito kung may magtanim ng tracker sa isang tao, saan kaya nila ito ilalagay. Sumagot si Dave at sinabing sangipin. Bigla, naalala ni Roy ang magandang babaeng nakilala niya kagabi, isang dentista. Noong kanilang date, dinala nito si Roy sa kanyang klinika at inasikaso ang mga ngipin nito. Nagmadaling pumasok si Roy sa banyo at sinimulang bunutin ang kanyang mga ngipin isa-isa. Sa bawat ngiping binubunot niya, uminom siya ng matapang na alak. Hindi kapanipaniwala ang sakit. Sa wakas, natagpuan niya ang ngipin na may tracker. Mula sa araw na iyon, nahulaan na ni Roy ang mga hula ng assassin. Ginamit niya ang ngiping iyon bilang pain upang akitin silang isa-isa. Pagkatapos ay inambush niya sila at madaling natalo. Matapos talunin ng lahat ng mga assassin, ang kanyang susunod na target ay si Venter. Si Venter ay nasa Dino Labs. Dumiretso si Roy doon, nagpatakbo ng mabilis upang durugin ang pasukan. Sa halip, bumangga siya sa pader, nag-crash, at agad na namatay. Sa kanyang susunod na pagbangon, sinubukan niya ulit. Pinatakbo ni Roy ang kanyang sasakyan at pinalipad para makapasok. Mahigit 100 ng armadong gwardya ang naroon. Ngunit wala talaga si Roy sa loob ng sasakyan. Sa halip, nagtanim siya ng mga pampasabog na nagpasabog sa mga pinto ng security checkpoint. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang lilitaw ang pinuno ng seguridad sa tabi niya. Sa kanyang ikatlong pagsubok, napatay ni Roy ang kanyang clone assassin. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang clone at ginamit ang kanyang ID card para palihim na pumasok sa gusali. Pumasok siya sa elevator, patungo sa pinakamataas na palapag. Sa loob ng elevator, isang armadong gwardya ang humingi sa kanya ng kanyang ID card. Ginamit ni Roy ang card at natuklasang wala siyang clearance, kaya agad siyang tinapos ng malaking lalaki. Sa pang-apat na pagsubok, pumasok si Roy sa elevator at agad na binaril ang gwardya. Ngunit nang bumukas ang mga pinto, isang grupo ng mga gwardya ang nakatayo roon. Nakatutok ang mga baril. Mabilis na binaril ni Roy ang kanyang sarili sa ulo, na ikinagulat ng lahat. Sa panglimang pagsubok, napatay muli ni Roy ang gwardya, ngunit napansin niya ang isang security camera sa elevator. Hindi nakakapagtaka na ang mga gwardya sa labas ay palaging naghihintay sa kanya. Sa pang-anim na pagsubok, maaga pa lang ay nagbalat kayo na si Roy bilang gwardya at sa wakas ay naiwasan na niya ang deteksyon ng kamera. Nakarating siya sa pasilyo, ngunit natagpuan niya si Guan Yin, ang babaeng may espada, na naghihintay doon. May baril si Roy at may espada naman siya. Malinaw naman kung sino ang dapat manalo, di ba? Ngunit gumalaw si Guan Yin na parang kidlat. Hindi man lang siya tinamaan ng mga bala. Hiniwan niya ang baril ni Roy sa kalahati, pagkatapos ay mabilis na pinutol ang ulo ni Roy. Sa muling pagkabuhay ng ika-152, nagdala si Roy ng submachine gun at mabilis na pinaputukan si Guan Yin. Naiwasan pa rin niya ang bawat bala ng walang kahirap-hirap, sinaksak si Roy sa tiyan at pinugutan muli ito ng ulo. Sa ika-153, kumuha si Roy ng rifle, ngunit hindi pa rin siya tinamaan. At muli, nawalan siya ng ulo. Matapos mamatay ng mahigit 20 beses, sa wakas ay naunawaan ni Roy na hindi matatalo ng mga baril si Guan Yin. Kailangan niya ng espada, kaya hinanap ni Roy si Daifeng, isang Chinong dalubhasa sa espada mula sa Wudang na naging kampyon sa mundo sa loob ng 12 magkakasunod na taon. Nagmakaawa siya rito na turuan siya ng pakikipaglaban gamit ang espada. Dahil tunay na tapat si Roy, pumayag si Daifeng. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagsasanay gamit ang kanilang mga kamay na nagkukunwaring espada ang kanilang mga daliri. Nabugbog ng husto si Roy ni Daifeng.
Kapag natatapos na ang pagsasanay araw-araw, nagpakamatay si Roy at nagsimulang muli. Unti-unti, naunawaan niya ang sining ng espada. Di nagtagal, nag-upgrade siya sa isang espadang kahoy, ngunit natalo pa rin ng husto. Ngunit unti-unti, bumuti ng husto ang tindig at mga pag-atake ni Roy. Sa kanyang ika-174 na muling pagkabuhay, nagawa ni Roy na lumaban kay Daifeng sa loob ng ilang galaw. Pagkatapos ng hindi mabilang na muling pagkabuhay, sa wakas ay nakarating na siya sa puntong gumamit na siya ng mga totoong espada. Pagkatapos lamang ng 7 galaw, natalo ni Roy si Daifeng. Magalang na pinasalamatan ni Roy si Daifeng at bumalik sa pasilidad ng Dino Labs. Doon, hinarap niya muli si Guan Yin. Mahina hong ibinaba ni Roy ang kanyang baril at kumuha ng isang espada mula sa pader. Mabilis na sumalakay si Guan Yin, ngunit nanatili si Roy na matatag na parang bundok. Sa loob ng 2 galaw, hiniwan niya ang isang hibla ng buhok ni Guan Yin. Nagpatuloy sila sa paglalaban. Inilagay ni Roy ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang likuran, gamit lamang ang kanyang kanang kamay upang gamitin ang espada. Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa si Guan Yin. Paulit-ulit, tinamaan ng espada ni Roy ang kanyang lalamunan hanggang sa tuluyan niya itong mapatumba. Pagkatapos ay lumitaw si Colonel Venter, isang matandang lalaki na may puting buhok, hindi naman talaga mahusay sa pakikipaglaban. Mabilis siyang pinabagsak ni Roy. Sa sakit, sa wakas ay napagtanto ni Venter kung bakit naging napakalakas ni Roy. Malamang na ang kanyang dating asawa, si Gemma, ang nag-activate ng ultimate technology ng Dino Labs bago namatay, ang Infinite Restart Machine. Orihinal na plano ni Venter na gamitin ang teknolohiyang ito upang pamunuan ang mundo, ngunit upang pigilan siya, ginawa na lang ni Gemma si Roy na ginipig. Nagsimulang ngumiti si Venter ng parang demonyo at ipinahayag ni Venter, nagpadala rin ako ng isang tao para patayin ang anak mo, si Joe. Malamang huli ka na para iligtas siya ngayon. Nagsimulang mataranta si Roy at agad niyang tinapos si Venter, sumakay sa kotse at tumakbo upang iligtas si Joe. Ngunit huli na siyang dumating at tanging ang walang buhay na katawan ni Joe lamang ang natagpuan. Napagtanto ni Roy na sa kabila ng hindi mabilang na mga muling pagkabuhay, hindi niya nagawang iligtas ang kanyang anak. Lubos siyang nawalan ng malay. Paano niya ito nabigo ng gusto bilang isang ama? Noon din, isang malakas na pagsabog ang sumiklab. Sa di kalayuan, ang Infinite Restart Machine ay labis na napuno at sumabog na sumire sa buong lungsod. Muling nabuhay si Roy. Nawalan na siya ng pag-asa sa kanyang sarili. Ang bawat nasayang na minuto ng kanyang nakaraang buhay ay humantong sa walang katapusang trahedya ngayon. Kasalanan niya ang lahat, kaya tumigil siya sa pakikipaglaban at hinayaan ang unang mamamatay tao na patayin siya. Minsan, 2 beses, 3 beses, 4 na beses, namatay siya, nabuhay muli, namatay, nabuhay muli, hanggang sa pagkakataong ito, biglang tumayo muli si Roy. Gusto niyang itama ang mga bagay-bagay. Gusto niyang bumangon, tulad ng sinabi sa kanya ni Gemma. Pumunta si Roy kay Joe, ang anak na hindi niya kailanman nakasama. Kinausap niya ito, naglaro ng mga video game, at binilhan siya ng mga merienda. Nang sumabog ang lungsod, sinimulan muli ni Roy ang araw at ginugol ang isa pang araw kasama si Joe. Unti-unti, sinimulang maunawaan ni Roy ang kanyang anak. Natuklasan niya ang kagalakan ng pagiging kasama si Joe at unti-unting natutunan kung paano maging isang ama. Hanggang isang araw, may nabanggit si Joe na nakakagulat. Tinawagan siya ng kanyang ina ng umagang iyon. Biglang napagtanto ni Roy na buhay pa rin si Gemma tuwing umaga. May pagkakataon pa rin siyang iligtas ito. Nagmadaling bumalik si Roy sa laboratorio. Matapos patayin si Venter at ang kanyang mga tauhan, pinanood ni Roy ang security footage. Nakita niya si Gemma na pinatay ng eksaktong 7:14 AM. Nabubuhay muli si Roy tuwing umaga ng eksaktong 7 AM. Ibig sabihin ay mayroon siyang eksaktong 14 na minuto bawat araw para iligtas si Gemma. Nang muling mabuhay si Roy, nakipagkarera siya sa oras. Tumalon siya sa helicopter at inutusan ng piloto na lumipad diretso sa laboratorio. Dumating siya ng eksaktong alas 7 Gs. Alas 12 minuto pasado alas 7, ginamit niya ang Gatling gun para lipulin ang lahat ng mga mamamatay tao sa loob lamang ng 10 segundo. Pagkalipas ng 2 minuto, sumugod siya sa laboratorio, nilipol ang mga kalaban habang naglalakbay. Bago pinatay ni Venter si Gemma, unang binaril ni Roy si Venter. Nagawa ito ni Roy. Iniligtas niya si Gemma at natalo si Venter. Niyakap ni Gemma ng mahigpit si Roy at bumulong, alam kong magagawa mo ito. Teka, hindi pa lubusang naliligtas ang mundo. Sasabog pa rin ang makina sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Gemma na ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang pagpasok ng isang tao sa kaibuturan ng makina. Ngunit ito ay isang malaking sugal. Ang taong papasok ay maaaring mawala magpakailanman. Tumingin si Roy kay Gemma at naisip ang kanyang anak na si Joe.
Hindi na siya ang dating sirang tao. Ngayon ay isa na siyang asawa at ama. Isang taong handang isakripisyo ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Roy sa makina. Humakbang siya papasok sa kaibuturan nito at nilamon ng isang nakasisilaw na liwanag, habang ang screen ay naglalaho at naging kadiliman, at natapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.